Magandang hapon ulit sa inyong lahat, mga mahal kong estudyante. So tayo ay nasa ikatlong linggo ng ating pagkaklase. At ngayong linggo, ang ating tatalakayin ay tungkol sa araling pampanitikan na pinamagatang ang 4 na buwan ko sa Espanya. Ito ay isang maikling kwento tungkol sa isang teenager na pumunta sa Espanya. So malalaman natin ano ang mga nangyari sa kwentong ito. So pero bago pa dyan, gusto ko munang ibigay sa inyo ang description ng ating aralin. So sa araling ito ay malalaman natin ano ang naging impluwensya ng bansang Espanya sa ating wika, sa ating kultura, tradisyon, pananampalataya, at maging sa uri ng pamumuhay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. So bilang karagdagan sa araling ito ay palalawakin din ang inyong kaalaman at kasanayan sa pagtukoy ng pangunahing paksa at mga pantulong na ideya sa isang talata. So yan yung ating description ng aralin at ang ating gagawin na mga gawain sa araling ito. Okay, so narito yung mga competencies, no? Ito yung mga skills or mga competencies na dapat ma-develop o malinang sa inyong mga estudyante. So una ay naipaliliwanag ang pangunahing paksa at ang mga pantulong na mga ideya sa napakinggang impormasyon, maging ito ay sa radyo o sa iba pang mga anyo ng media. Ikalawa ay nabibigyan ng reaksyon ang mga kaisipan o ideya sa tinalakay na akda, ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng mga pangyayari sa maikling kwento. Tulad nga ng nabanggit ko, ang kwentong ang 4 na buwan ko sa Espanya. So ito yung ating goal o objectives, no, sa klaseng ito ng ating aralin tungkol sa ang 4 na buwan ko sa Espanya at ang pagkatapos nito tatalakayin din natin ang tungkol sa pangunahing paksa. Okay? So, ano nakikita niyo dyan? Mga pictures, mga larawan. Okay, tingnan ng mabuti ang mga nasabing larawan at kasunod nito ay ang aking mga katanungan. Okay? So, nakita nyo na ang larawan. So, ito yung mga tanong ko. Ano sa palagay nyo ang mga lugar na to? Ano-ano ang nalalaman niyo tungkol sa Espanya or Spain? Ilang taon tayo nasa ilalim ng kolonya ng mga Espanyol? At ano sa palagay nyo ang naging buhay natin panahon ng Espanyol? So, sa ating online class ay tatawagin ko kayo upang sagutin ang mga katanungang ito na aking isinulat, no? Yung mga process questions. Okay, next. Ito na yung mababasa natin sa kwento, no? Ang 4 na buwan ko sa Espanya. So bahagi ng bahagi ng kwentong ang 4 na buwan ko sa Espanya ay tungkol sa klima at panahon. So nabasa niyo yan sa ating aklat na ano ang klima o climate at ano ang panahon doon sa Espanya. So sinasabi dito na Abril at hanggang Hunyo katamtaman ang panahon. Then July to August mainit, no? And then Marso at Abril napakainit ang Hulyo at Agosto, at kung ihahambing ito sa Marso at Abril, so mainit pa rin, no? So sa panahong ito marami ang dumarayo doon sa Espanya, lalo na sa lungsod ng Barcelona, lalo na doon sa dalampasigan, no, sa baybayin ng dagat Mediterranean. So nakita ninyo sa unang leksyon natin, sinabi ko sa inyo yung Mediterranean Sea, no? Kulay blue, kulay asul. Kita niyo sa background. Okay, so yan yung mga ginagawa ng mga tao tuwing tag-init. Sila ay namamasyal sa dalampasigan ng dagat Mediterranean. Okay?
So, ito naman, sayaw. Ito yung sayaw sa Espanya. So, ang tawag natin dyan ay sayaw flamenco, no? Flamenco. So, yan, mayroong toro. O, ano bang toro sa ano, no? Parang kalabaw, no? Kalabaw. O baka. So, yan yung mga bull. Bull pala, no? Okay. So, yan yung sayaw nila, no? Napapansin nyo? Parang unang panahon, yan yung mga uri ng sayaw ng mga Spaniards. Okay. Ito naman yung mga gusali, kanilang mga tahanan at mga gusali. Papansin nyo, sa vegan, kung kayo ay nakapunta ng vegan, sa Ilocos, ito yung mga tipo ng mga gusali nila, no? Mga panahon ng mga Espanyol. So, bakit? Kasi nga tayo ay nasa kolonya nila sa loob ng napakaraming taon. For 333 years, tayo ay nasa ilalim ng colony ng Spain. Kaya tingnan nyo, pag pumunta kayo ng vegan, makita nyo may isang linya, isang block doon, isang block, no, na ito yung mga gusali na pinipreserba ng tourism. Ito ay isa sa mga magagandang one of the 7 wonders of the world, ang vegan. Okay? So, ganyan ang kanyang mga gusali, bato. Okay? So, yan yung mga lugar na yan. Palacio Real sa Madrid, Toledo's ancient rooftops sa Toledo, Basilica de Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batillo, at Güell Pavilion. At marami pang iba. Sa internet, marami kayo makikita. So, about naman sa wika nila, so, syempre, ang ating, sa ating kaalaman, ang tawag sa kanilang wika ay Spanish or Castilian. Sa atin, tinatawag natin wikang Espanyol. Napansin nyo, yung mga salita natin, ibang wika natin sa Filipino, ay galing sa mga Espanyol. Kwarto, bangko, chinelas, kutsilyo, bintana, yan ay mga Kastilang salita na ginagamit natin sa ngayon. Okay? So, bilang impluensya sa atin ng mga Kastila. So, pansinin nyo, no, ang hola is hello. Por favor, please. Bienvenido, welcome. And then, thanks, gracias. So, may natutunan tayo, no? So, gracias or gracias. Bienvenido, welcome. Bienvenido. Okay, por favor, please. Por favor, makinig kayo. Okay, at saka hola, hello. Okay, yan yung mga wika ng Espanyol. Nakatumbas ay nabanggit ko na nga. So, mga yan, ilan siya, mga yan ay naririnig natin, no? Por vida. Okay. Alright. So, religion naman, ang kanilang pananampalataya. So, meron tayong andyan yung chart, chart, no? Nagpapakita, o pie, na nagpapakita kung ano ang bilang ng mga Katoliko sa bansang Spain. So, malaking populasyon nila, syempre, ay ang Katoliko, no? With 80% to 90%. So, talagang almost 80 to 90% are Catholics. Okay, so yung iba naman, meron din silang Islam at iba pang pananampalataya katulad ng Jehovah's Witness, Mormons, Iglesia ni Cristo siguro, no? At iba pa. So, sinasabi dito na maraming Katoliko ang hindi regular na nagsisimba at nagsasagawa lamang ng ritual sa simbahan tulad ng pagbibinyag, pagpapakasal at pagbabasbas sa namatay. Okay. So, para sa inyong kabatiran din, di ba? Isa sa mga naging impluwensya ng mga Kastila sa atin ay ang Katolisismo, no? Yung ating religion, pagiging Katoliko natin.
So, yan yung isa sa mga napakalaki influensya nila sa atin. Okay? So, sa sports naman, so football, no, or soccer, ang tanyag na laro nila doon. So, hindi daw kumpleto ang kaning linggo kapag hindi sila nakapanood ng paborito nilang kupunan, ang Real Madrid, na may mahigit 228 million taga-suporta. So, during Olympics, kita natin yung larong yan, no? Ang football or soccer, ang pinakatanyag o popular na sport sa Spain, ang soccer. Okay? Sa pagkain naman, so ito ang kanilang almusal ay tinatawag nilang El Desayuno or breakfast El Desayuno, na karaniwan kape at gatas at tinapay. Then 10 to 11, kakain naman sila. Ang tawag nila dito ay tapas, no? Ang tawag dito, nakalagay sa maliit na platito, finger foods, no? So, sa atin, ginagawa na rin natin yun. Tuwing may mga party, mayroong tinatawag na finger foods. Then, ang lako komida, ang pinakamalaking nilang kain sa hapon. So, maraming putahe ang inihahanda. So, at 2 to 3 o'clock in the afternoon, yan yung kanilang pananghalian. So, kakaiba, no? Dahil ang kanilang lunch is 2 to 3, sa atin is 12 to 1. Kasi late na nga yung kanilang breakfast din. And then, meron pa silang merienda. Okay, and then 5 to 5:30 ay kumakain sila ng merienda nila, no? Yung 5 to 5:30. Afternoon break. Morning break, afternoon break. At ang pinakahuling parte ng pagkain nila, yung sa gabi, ay tinatawag ng la cena. 9 o'clock na sila kumakain. Sa atin, 6 to 7, kumakain na tayo. Sa kanila is 9 o'clock. Pero ngayon, pansinin nyo, mga kabataan, anytime kumakain dahil busy sa kanilang cellphone. Busy sa kanilang paglalaro. Okay, pagkatapos ng hapunan, lumalabas sila upang maglakad-lakad at tumaraan sila sa mga restaurant at mga bars. Restaurants and bars, no? Okay, so yan yung mga kain nila. Yung iba nga, sa ngayon napapansin ko, meron tayong mga finger foods, yung mga liit na mga pagkain. At sa mga kapatid nating Muslim, so meron tayong tapas na tinatawag, no? Yung parang bread na maliit. Okay, yan yung pagkain na influence sa atin. Okay, so sa kasuotan naman, pansinin nyo, formal ang pananamit. Tanging ang mga kabataan na nakikita kung nakasuot ng pantalong maong or t-shirt, lalo na sa lungsod ng Madrid. Ang mga nakatatandang babae, nakasuot ng blusa at palda or bestida. So, pag matanda na, blusa, palda or skirt at kabistida. Pero kung mga kabataan, maong na t-shirt, syempre sunod sa uso. Okay? Yan ang kanilang pananamit. Pero sa loob ng simbahan, meron silang dress code. Bawal ang mga hindi angkop, no? Mga kakaiba. Katulad din sa atin, pinagbabawal yung pagsuot ng shorts, sando, etc. Katulad sa school natin, bawal ang mga hindi kaya-ayang pananamit. Bawal kasi nga katolikong paaralan tayo. So, kailangan nating sumunod dahil ito ay para naman sa atin. Okay? So, yan yung mga pinakabuod ng ating kwentong ang 4 na buwan ko sa Espanya. So, ito yung mga sasagutin ninyong mga tanong, no? Paano nakapunta sa bansang Espanya si Rebecca? Okay, so tatawagin ko kayo para sagutin ang mga yan. Anong maghahanda ang ginawa ng kanyang magulang upang maging makabuluhan at matuto siya sa pamamalagi niya sa nasabing bansa? Pangatlo, saan-saang mga lungsod siya nakapasyal? Alin-alin sa mga kaugalian na naobserbahan niya ang maihawig o maitutulad sa iba pa nating kaugalian? Bakit kaya may mga pagkakahawig ng ilan sa mga ito? So, nabanggit ko na rin yan kanina sa inyo. May influence na naidulot sa atin ang mga pananatili ng mga Espanyol sa ating bansa sa loob ng napakaraming taon.
Sa inyong palagay, masasabi bang naging matagumpay ang makabuluhan ang pag-spend ni Rebecca ng 4 na buwan niya sa Espanya? At panghuling katanungan, kung makapupunta ka sa bansang ito, alin sa mga ito ang nais mong maranasan at bakit? So yan yung mga katanungan na nais kong sa ating online class ay masagot ninyo. Okay? O dili kaya maaring gawin natin sa Google Classroom. Okay. Okay, so yan ang mga katanungan. So bilang pagbubuod, so ang kwentong 4 na buwan ko sa Espanya, isang kwento, isang kwento na isinulat ni Rebecca de Dios. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan, mga experiences, at kanyang mga naobserbahan sa Espanya sa kanyang pananatili roon. So, inilalahad niya na bagamat maraming bagong gusali sa Espanya, marami roong mga gusaling makaluma, mga old buildings na. Mayroong mga museo or museums atin, no? At mga teatro o theater. Sinilahad rin niya ang mga tao ay mahilig sa sports, football, and then sa sayaw na flamenco. Sa madaling salita, ating nabatid ang kultura, tradisyon, wika, reliyon, at iba pa, uri ng pamumuhay ng mga tao sa bansang Espanya. Okay, so yan yung maikling kabuuan ng kwento ng 4 na buwan ko sa Espanya. So para sa ating mga gawain, kayo ay inaatasan na buksan ang ating Google Classroom at doon ninyo makikita yung ating gawain at doon na rin kayo sasagot. So marami pong salamat sa inyong lahat. Okay, bye students.